hindi ko alam saan yung bus papunta sa local. Subway na agad. So, hindi ko alam kung saan ako mag-withdraw. Lang yung naiwan dito. Diba? So, pasaya sa akin. Eto na. Ay, parang masarap yun. Ano kaya yun? Hi guys, and welcome back to another travel vlog. So for this video, kung nakita nyo naman sa title, diba? We are going to Fukuoka. So I've been to Tokyo, Osaka, and Nagoya, and this is my first time going to Fukuoka. Sabi nila yung Fukuoka kasi mas parang laid back na Tokyo. So I'm very excited to see. And since hindi naman ganun karami yung pwedeng magawa, well yung magagawa na trip namin kasi like I'm not too keen on going to temples, ganyan, hindi ko siya masyadong feel. So, hindi ko na siya isinama sa itinerary namin. So, we'll be there for 5 days. And I'm excited kasi ang gusto ko yung parang kumain, ganyan. Alam nyo na, mag-shopping pag sa Japan. Though, hindi naman sobrang dami. Tsaka yung mga sinashopping naman namin. Yung mga mumurahin lang. Hindi yung mga luxury items na mga, alam mo yun, mga may pangalan din. By the way, kung first time nyo palang nanonood sa amin, we are a budget family traveler. So when I say budget family traveler, hindi naman lahat tinitipid. Pero kung halimbawa yung sa mga hotel, yan yung parang medyo mini-minimize namin. Yung sa food, hindi kami nagtitipid. Kasi syempre, di ba, hindi ka naman lagi nasa Japan. At hindi naman lahat ng pagkain ng Japan meron sa Pinas. Yung mga tours, not so much din, lalo na pagka first time mo sa isang lugar kasi gusto mong makita lahat. So basically siguro yung parang sa mga transport lang, hindi kami nagta-taxi, ganyan. Yung mga pinapag-shopping, hindi rin yung mga bagay na sobrang mahal. So, ganon. So anyway, for the requirements, kung gusto nyo malaman, so syempre kailangan nyo ng passport. And then yung passport nyo, kailangan nyo ng visa. And then syempre, yung plane ticket. So yung plane ticket guys, would you believe, 15,000 pesos lang namin nakuha itong aming plane fare from Cebu Pacific during their promo fare. Kasama na dyan ang luggage and round trip na yon for 3 packs. And then after nun, syempre, yung e-travel. Kailangan nyo ng e-travel para dito sa Philippines, yung pag-aalis kayo papunta ng ibang bansa. So, may website yan. Tatry ko na lang kung maalala ko. Lalagay ko yung links baba. And then when you go to Japan, syempre, meron sila nung Visit Japan web. Kailangan nyo rin yun for their immigration and customs declaration. Tapos, yung insurance, hindi naman siya required. But for my son, kumuha ko. Kasi syempre, pagka may anak kayong maliit, mahirap pag magkasakit sa ibang bansa. Though ayaw nating mangyari, syempre mas maganda na ready tayo, di ba? So, yung anak ko lang yung kinukunan ko. Kaming mag-asawa, hindi na. Kasi, di ba, pag matanda ka na, parang kaya mo nang gumaling sa kwarto or sa hotel, makauwi ka, kakayanin ng katawan mo. Pero pag bata kasi iba, nakakatakot. Kaya siya lang yung kinukunan ko ng insurance. So basically, yun lang. And then, kung naman tatanong kayo tungkol sa immigration experience, super smooth lang. Siguro pagka family, ganun talaga. Based on my experience, wala talaga laging tinatanong sa amin. Kahit na ako ay walang work kasi I am a housewife. So wala talagang tinatanong. Ang usually na tanong lang lagi is kung kailan kami babalik, which yun yung tinanong kanina. And basically that's it. Tapos 'di ba, ang daming recent na mga issue 'di ba sa airport, yung mga punit passport. Kanina nung nagbayad ako ng travel tax, hindi na nila kinukuha yung passport. Ang kinukuha na lang nila is yung ticket mo. And then papakita mo lang yung passport ng minor kasi may minor kami. So gusto lang nilang makita yung age. So sila ang magsasabi na angatin mo yung passport, hindi na nila kinukuha unlike before. And then baka may magtanong din, bakit dito pa ako nagbabayad ng travel tax? Kasi guys, pagka sa online kayo nagbayad, yung through mga airlines na website o kaya yung TIEZA, hindi discounted rate ang bata. Pagka dito kayo sa airport mismo, discounted sila 50% off. So halimbawa, ang adult ay 1,620. Yung anak ko is just 810 pesos. So yung 810 pesos, parang I think 12 years old and below yung pwedeng makakuha nun. So syempre, di ba, sayang din yun, 800. Kaya maaga kami nagpupunta lagi. Ang flight namin is 2 PM, pero nandito na kami ng mga 9:30. Kasi nga, ayoko yung parang magugulat ka na nag 4 hours before ka tapos ang tagal mo sa pila sa check-in, sa immigration, di ba? Mabuti na yung ready, nag-aantay dito kaysa masayang yung ticket namin papunta, di ba? So laging be prepared, ganun ako. So basically yun, I'll update you pagka kami ay pasakay na ng airplane. Welcome to my vlog. There's Dada. Hindi.
Let's go. Requesting all non-football passengers on Pacific Flight IG-81. Parang hindi masyadong marami yung tao na pumupunta ng Fukuoka. Ang konti lang namin. Hindi kagaya pagka yung sa ibang parts nung Japan na pinupuntahan namin. Parang laging puno. Tsaka ang haba ng pila. Ngayon, ayun, tignan nyo sa likod namin. Walang tao. Ang luwang. Oh, ayan oh. Usually dito pagdaan namin, may pila na yan dito. Ngayon, dire-diretso, ayun oh. Oh, sit. You want to be beside the window? Every day. Every time? Passenger leaving card located on the seat. If you do not wish to perform the functions described in case of emergency, please ask the cabin crew to reseat you. May we request all guests to stow your hand luggage properly under the seat or in the storage bins above you. If you are seated next to Finally landed in Fukuoka Airport, guys. So, yun yung airplane namin. Then, ito yung nilalakaran namin. So, we'll go to immigration first. I don't think you can video, so later na. Hi! And we are outside, finally. So, ang kailangan kong hanapin yung... Oh, sige, wait muna. I'll withdraw money and then I'll get our Wi-Fi first, ha? So... Sit still muna kayo ni Dada doon. Ayun o. Mahalo po muna kayo doon. Dito. Upo muna kayo. Kukunin ko lang yung wifi. So, I think it's here. Tama ba? Tignan natin. Parang dito yun. Ito. Global wifi. Ito nga siya. Ang lahat ng tao nandito. So, mukhang ito nga ang aming wifi. Dito nyo kukunin yung pagsaklok nyo binuk. Dito. Okay, so ito yung problema, guys. Pagka bagong dating, hindi ko alam saan yung bus papunta sa... Hindi ko alam saan yung bus papunta sa local. May nakapilang bus dito. Ayun, shuttle bus. So, hanapin namin saan yung shuttle bus. Ito. So, ayan. Nandito daw kami sa 4. So, doon ang labas. Shuttle bus is A2. Mag-exit sa A2. Ah, okay. Doon. Doon sa dulo. Okay. Doon. Doon sa dulo. Yan, doon. So, balikan muna natin sila. Nakaupo sila dito eh. And then, itry muna natin yung wifi. Nakuha ko na yung wifi. So, set up muna natin bago tayo lumabas. And I think doon din ako makakapag-withdraw. Kasi parang wala dito. So, ito sila. Mag-test muna ako ng wifi. Test muna natin yung wifi kung gumagana. Then, we need to transfer to the local, ha? So, connect natin yung wifi. Tignan natin kung gagana. For sure naman gagana, but i-connect na natin. Okay, gumagana na siya. So, now, we need to go to our hotel. Tara na. Ayan. So, sabi dito, ayun yung shuttle bus. Ayan. Kita nyo ba? Shuttle bus. So, let's go na here. Okay. So, ayan. May mga instructions naman pala. Kagaya nito. Ayan, nakalagay. Shuttle bus. So, labas tayo dito. I think dito sila lahat nagpupunta sa A3 and A2. Sucks lang naman. Ito. Dito tayo pupunta. Come on, shuttle bus. Ayan. Nakalagay. Tara. Ito na yung shuttle bus. Uy, lamig. Guys, medyo malamig ha. Ha? Ay, hindi. Doon na lang tayo. Say, Nak.
Yeah. Oh, let's wait here. Fall in line tayo dito. Ayan o. Susundan tayo. So, this is the shuttle bus going to the step. Yan. Do you wanna sit down pa? Oh, Hero. Sit down. Beside. Yeah. There's Dada. Daming dala ni Dada. Heyo. Ito na naman guys. Excited na naman ako dahil nandito na naman tayo sa ating favorite. We're going now. 国内線ターミナル行きです。スーツケースなどの滑りやすい手荷物は危険ですので、ご自身でお持ちいただきますようお願いいたします。 Yeah, for the taxi. Okay, so we are finally here and medyo mga 10 minutes din yung biyahe. Medyo matagal. Actually, pagbaba pala ng bus, yung subway na agad. So, hindi ko alam kung saan ako mag-withdraw. Kung may withdrawal sa baba. Dahil, kailangan kong mag-load din ng ticket namin. So, baba na lang tayo. Halika. Dito, baba na tayo. And, buti na lang meron ditong 7 bank. Ito yung withdrawal eh. So, mag-withdraw muna tayo guys. Wait lang ha. Withdrawal. Card transaction. Insert your card. Okay, so ngayon magcha-charge naman ako ng IC card. Parang kami na lang yung naiwan dito. Diba? So again, English, cash, charge, and IC. Ito yung walang laman. Okay. Tapos, ayan, ito, walang laman. So, 2,000 again. Put your money. Okay. There. Then, receipt. Okay. Okay, good. We're good to go. So, finally, pero aalamin ko muna kung saan kami sasakay dahil hindi ko alam. Pero papasok kami dito dahil ito lang naman yung pasukan. So, tap muna yung IC. Okay, na. Yung load, 2,000. And now, saan tayo pupunta? Teka. Akin na yun, mahal. Mukhang dito. Dito lang naman lahat. Pero, ayun, may elevator. Mag-elevator tayo, mahal. Guys, ganito talaga pagka first day. Talagang nalilito pa, hindi pa alam saan pupunta. Actually, ngayon kahit nandito kami, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi, ayan na yung elevator, oh. So, punta kami Tenjin. Okay? Ayan. Ito. Going down. Guys, yung maraming nagsasabi na wala daw elevator at escalator at mahihirapan kayo sa mga luggage nyo, hindi totoo yun. Sobrang lahat ng station, mapaluma o bago, meron ditong elevator at escalator. Kailangan nyo lang hanapin. May mga sign na ganyan. Makikita nyo, yan o, yung mga sign na ganyan. Meron dito yan sa Japan. Grabe, so nasa train na kami. Parang isa lang naman yung train pala. So, mukhang tama naman. Then, ginagamit ko lang yung Google Maps. So, sana tama kasi gutom na kami lahat. Pagod na kami. Feeling ko naman ito kasi parang ito lang yung train pagbaba namin. Anyway, mamaya na lang ulit kasi bawal magsalita masyado dito sa train. Ayan sila. Ayan. Ayan sila. Wait lang, so paglabas namin ng station, ito kasi yung station guys. So ayan yung station. And then, dito na agad yung Parco. So alam ko nandito yung Shin-Shin Ramen. So nasa basement 1 yun. Hanapin na lang natin. Ba't wala? Ito, gourmet. Ayun, Shin-Shin. Basement 1 nga. Basement 1. Ayun, elevator. Are they in line? No. No, going up yan, mahal eh. Going up yan eh. Going down tayo. Nasaan yung going down elevator? Dito na lang kaya tayo? Hindi. Sa ramen yan. Gongcha. Basement 1 tayo eh. Oo, dito ako natin hanapin. Taga lang.
Mahal, sorry. Diyan pala nga. Going up nga tayo. Sorry ah. Ako na nga to. Dito nga tayo, going up. Nasa basement 2 pala tayo. Ang gulo ah. Nasa basement 2 pala kami. Tapos basement 1 yung Shin-Shin. Yan yung gusto kong kainan. Yes. Gutom na ako. Uy, ano mga shopping dito? kahit may mga dala na kaming gamit, go, kakain muna kami dahil gutom na ako. Oo, kain na tayo. I will not be diet. What? Guys, what? Kaya na kami mag-check-in guys kasi gutom na kami. Ang sakit na nga ng ulo. 12 minutes walk. Lapit na lang. And, so, punta tayong basement 1. Dahil nandun daw ang Shin-Shin. Ayan. So, let's go! Shin-Shin ramen. Napindot ba? Ba't ayaw? Laboy. Alam mo ba ayaw? Ito yun eh, oh. Uy. Ba't ayaw? Pindutin mo. Uy, ba't mali? Ba't ayaw? Oh. Okay guys, so nasa kabilang building pala. Ayan yung kakainin namin, oh, yung Shin-Shin. Alam ko may gyukatsu din dito eh. Ayun, Diyos ko, gutom na gutom ako. Lahat kaya kong kainan. Op. Okay, wait guys. Oh, careful anak. Hanapin natin. Siyan yung Shin-Shin. Ayun, Shin-Shin. Line ata to sa Shin-Shin ramen. Ito ata yung line. So, andito na kami guys sa Shin-Shin. Mukhang medyo mahaba yung pila. Pero nakita ko din tong Solaria stage. May grocery dito. Na-excite ako. Ang dami kong gustong bilhin. Gutom na ako talaga guys. As in, sobrang gutom na ako. Okay, so nakita ko, ito nga, may grocery dito. So gusto ko ding makita kung hanggang gaano katagal siya. Alam ko nga may gyukatsu din dito eh. Ayan, ito yung grocery. OMG, I'm so happy. Masaya na naman ako. Hanggang ano oras kaya yung grocery? Hanggang oras kaya ito? Hanggang ano ngayon? Saturday. So hanggang 10. 9 na. OMG. Bibili na ba ako? Ayan yung oras nila eh. Hanggang 10. Guys, unahin ko munang pumunta dito sa grocery kasi parang malayo pa kami. Ito talaga yung mga gusto ko. OMG, na-excite na ako. Ayan na. Yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Eto na. Pili tayo. Yung mga food. Ito yung gusto ko. Parang dito tayo sa bakery. Kailangan tumingin. Ayan. Parang ito yung mga kailangan nating bilhin. Wow. Ang saya ko. Kaya nandito tayo sa bakery. Ano kayang masarap na kainin? Bili tayo. Croissant. Okay. Medyo yung tinapay. Parang mas napupuso. Ayun, may mga food. Ayun yung food. Gusto ko ng sashimi. Pero tignan muna natin to. Parang wala masyado. Ayan, ito yung sinasabi. Yung paggabi na naka-discount yung food. Ayan. Ito, pasta, 149 na lang. Ano to? Ayun yung mga sashimi. Pero parang wala nang sushi. Parang wala nang sashimi na tun. Salmon. Ito lang. Hindi ko masyadong feel. Ito yung iba. Uy, parang ang sarap nito. Favorite ko to. Parang gusto ko niyan. Parang wala na ganong mabili. Parang ubos na. Ayan o, nakita nyo. Sobrang dami. Dito. Ano to? Ay, mga panluto. Ito. Ayun, potato salad. Parang, siguro ngayong gabi, mag-Family Mart na lang muna ako. O Donkey. May Donkey malapit sa amin eh. Ay, ito yung gusto kong granola, oh. Ayan.
Ito yung gusto kong granola. Masarap yan guys kung magja-Japan kayo. Ito yung mga drinks. Oh. May mga drinks na. Kape. Ayan. Hindi ko din alam kung mas mura siya kaysa sa mga convenience store. Sabi nila mas mura. Pero, ayan. Oh, ito, mga chips. Ayan. Parang socks lang yung mga tinda nila. Saan kaya yung fruits? Gusto ko ng fruits, strawberry. Saan kaya yung strawberries? Parang wala. Parang mga meat to. Yan o. Ito, mga favorite ko yan o. Wala kasi kami, hindi kami nakapag-Airbnb eh. Ba't parang walang ano? Mura no? Ano, imagine nyo, 249, 100. Sa atin yung ganyan, mga 500, diba? Sana yung mga fruits? Ba't walang strawberry? Wala po strawberry. Parang wala. Ito. Ano to? Mga to? Fish. Fresh. Wala ganong fruits talaga. Parang puro karne to, salmon. Hindi yan yung salmon na kailangan ko kainin. Ay, ito! Meron pa dito. OMG, pero wala nang salmon. May sashimi pa. Diba guys, dito nakita nyo sa grocery, sobrang dami nung mga naka-discount na items na fresh food. Feeling ko kasi, dito sa Japan, sobrang daming workers talaga sa mga food factory. Yun yung tawag nila, may pinapanood akong ganun sa YouTube. Tapos ang ginagawa daw nila is mag-ayos ng food sa school, sa kanila sa school. So feeling ko, ganun ka-fresh yung food dito, na kailangan marami kang workers para talagang yung mga pagkain na kinakain ng mga Japanese is lahat talaga freshly made. And pagdating ng gabi, pag di naubos, ang ginagawa nila, binibenta nila para hindi siya masira, hindi masayang. So ganun, sobrang galing dito sa Japan talaga guys. Anyway, babalik na ako dahil parang wala akong nabili. Dahil ang hinahanap ko ay strawberry, walang strawberry. Tapos hinahanap ko din yung souffle na masarap na dessert, wala din. Ngayon pupunta na ako dahil baka kami na. Ano? Uy, wala eh. Walang strawberry. Tapos parang yung mga snacks parang konti lang din. Magkano na lang tayo Family Mart? Sa malapit sa hotel may Family Mart. Hindi, okay lang. Ayan yung Shin guys. Sobrang daming kumakain. Sikat to eh. Ito naman talaga din yung nasa unang listahan ko. Sakto naman pagbaba namin, nandito na pala agad. So hindi na kami babalik para maglakad ulit. Ito palang kinainan namin guys, basement siya, diba? Puro siya kainan. Papakita ko sa inyo yung mga kainan, ha? Ito, dito sa tapat ng Shin, meron itong parang pork. Actually, gusto nga ni Mateo to. Eh, kaso sabi ko, try muna namin yung sikat. So, ayan. And then ito, meron, di ko naman maintindihan kung tapos na, ubos na. Siguro, sold out. Puro sold out. Kasi para siya nagluluto sa harap. Sarado na ata sila. And then, ito si Shin na sobrang haba ng pila. Ayan, Shin ramen. Mabilis naman sila kumain dito kaya hindi ka mahihirapan. Ito, merong ano to, meat. Parang masarap din to ah. May happy hour pa. You know, may happy hour pa sila. O, kita nyo ba yun? You know, happy hour. Kahit pagod ako, parang gusto ko mag-happy hour. Anyway, ayan, yung menu nila. Ayoko mag-roll, natatakot ako unang gabi, baka sumakit agad yung tiyan ko. Pero parang ang sarap ng menu nila, oh. Tingnan nyo. And then, next is, ano to, parko. Hindi ko alam kung anong parko yan. Ito, kainan din, mga ganyan. Ito, medyo mahaba din yung pila dito, ah. Hotpot ata to. Anyway, ayun, umaandar na kami, oh. Nandun na kami agad, oh. Oh, diba? Ang bilis lang. Kaya na si Dada, oh. Si Shin pala, guys, may binibentang ganito. Parang yung sa Ichiran. Parang mas mura yung kanila, 1,490. Pero tatlo lang. Yung sa Ichiran kasi 199 plus yun, almost 2,000 yan. Pero 5. Ayun, oh, kita nyo ba? Kita nyo, nakalagay, tatlo. Ayun, oh, tatlo lang.
Sa inyong presyo. Ayun, may pwesto dun sa dulo. Yes, may sarili kaming spot dito. Going to eat here. Yes. Meron pa pala dito sa loob. Let's check the menu. Orderin natin yung mga best seller. I want normal. Normal? I want these. I want these. Yeah, we'll order that. A lot. I want this. Yeah, we'll order rice. I also want this. Ayan. So, ito yung mga best seller, mahal. Ayun na. Yung may egg. Gusto mo nung may egg? Ayun na. Hindi ako yung may egg ako eh. Kunti lang naman. Ako gusto ko to. Okay, ito. Ito gusto mo. Hindi na lang ito. Eh di ito sa'yo. Yung may ano din. Ay ano? Mami, ito sa Kaya lagyan natin ito. Ito sa Oh yeah, anak. I already know. Yes, rice. You don't like ramen? Order also ramen. Oo. Paano order dito? Tatawag ata. Mahal. Ito, ayaw mo na may egg. Ito ka na lang. Ito sa akin. Hindi, ito din sa akin. Si Mateo normal daw. Ito lang si Mateo. Kasi hindi mo ubus ngayon yan. Oh, sige. So, di dalawang ganito. Isang ganito, isang gyoza. Ano pa? Ay, hindi ko na ano yung iba. Yun lang yung best seller nila eh. Baka ikaw may gusto ka pa. Parang may ramen ng malaki sa gitna. Baka ano yun, hati lang sila. Yun na ako, mahal. Pwede mo na. Tingin ka na. Hindi na, ano yan? Ayun, tatawag. Dito o-order. Bilis mag-order dito eh. Sabi ko lang puro. Hindi ko na record agad eh. Sabi ko, 2, 1, 1, 2. Tapos sabi niya, okay, finish. Ganun lang. Buti naman best Galing nila seller dito. dito Hindi, yun yung best seller. Tapos ito, wala lang siyang egg. Ito may egg. Same lang siya. Yung 70, di... Mura lang, 300 plus. Ito. Mga ganun din, 300 plus. Eh, ikaw eh. Ano, order ka pa isa. Hindi na, okay na. Gutom tayo eh. Sakit na ng ulo ko. Kaya daw, Yung fat ko. meron pala sa loob itong ganda. Ay, parang masarap yun. Ano kaya yun? Yan na yung order. Wow! Kaya Mateo, di ba ganito? Hindi, walang egg. Yan. Wait lang. Titignan muna natin yung ating unang subo. Pero antayin natin yung iba pa nating order. Dahil paparating na yan for sure. Dumating na eh. Hindi. Hindi, isa lang. Yes, fine. Slowly anak, kasi baka gutom ka. Slowly. Soup muna. Okay, first try ng soup. Tignan natin kung legit. Ayan ba yung full rice? Wow. Ha? Oh? Gusto ko yung soup. Gusto ko yung soup nila. Sarap yung soup. Fairness. O, ewan ko kung gutom ako. Pero, so far, noodles. Goods mo na. Goods mo. Para yung mga vegetable ng kala. Tama sabi ng kaibigan ko, soup masarap, noodles, parang mas ichiran ako. Sarap? Sarap? Like it? Sarap? Lapit ko kayo. Yan. Kung nakita nyo. Sarap rice? Arigato gozaimasu. Small lang. Taste mo lang. Cute. Sarap ng pork. Sarap ng pork, guys. Sarap. Guys, ang sarap. Sarap. Hindi ko alam kung gutom ako, pero sarap.
Dapat ata yung tinry natin, mahal yung ano namin meat. No? May extra meat naman eh. Di ba Bili ka? Ikaw na lang. Saan ba yung picture? Try natin yung gyoza. Kailan mo ako mainit na? Gyoza. Ayan. Kita ba? Yan, gyoza. Mainit, di na. Pero kaya? Lumoso sa ramen. Kain muna kami and update ko na lang kayo after nito kung ano nang gagawin namin. So, ito na yung bill namin. Then, bago kayo lumabas, doon yung babayaran. So, ito mga around 1.5 or 1.6. Pwede na kasi ang dami namin in-order eh. 3 ramen, 2 mas mahal, nag-extra meat kami, nag-extra rice, extra gyoza. So, ayan. Si Mateo na lang kumakain. Then, we'll go to our hotel. Gutom ako eh. Yan. Ay, yumayos. Arigato gozaimasu. So, ito na. Ah, yes. Arigato gozaimasu. Oh, lega. Where's your luggage? Oh, tignan mo. O, tara. Let's go. Ito yung gamit namin. Tayo, ride ka na muna. We'll ride the elevator na lang. Dito yung elevator. Okay, we're done. Basang-basa ako, guys. Huli na daw kami. Kami na daw yung pinakahuli nag-check-in. Hindi ko pa sinasabi yung pangalan ko. Sinabi niya na sa akin. So, yeah. Program. Okay. Okay. If you do like to join it, then obviously this one you won't be able to avail. Oh, 'cause you yes, checked yes, in. yes, yes, yes. But the late checkout you'll be able to avail of already. And then for each person that decides to join, we can give you a drink voucher as well. Okay. Would that be something that you'd be interested in joining? Yeah, so we just have to register, right? Yeah, you just have to scan this QR code. Do we need to do it now? Or It can we would be do it? easier because then I can give you the vouchers now. Oh, but it's okay. up to you. You can pass by and do it later if you prefer. That's Yeah, there's no yeah. issue. We'll just settle No in worries. first. Just pass by whenever. Okay, Whenever you okay. have the time. Okay, guys. Finally, nandito na kami sa hotel namin. So, papasok tayo ng room. Pagod ako, guys. Grabe. Basang-basa kami. Basang-basa kami kasi minalas na naulan pa. So, ito first look talaga sa room. Hindi ko pa nakikita, guys. So, wait. Hindi siya nilalagyan ng keycard. So, nasa room na kami, guys. And, wait lang. Kasi, yung dating namin, sobrang sinuwerte, no? Umuulan talaga ngayong gabi. Until tomorrow morning, based sa forecast. Actually, yung payong namin, buti na ihabol ko yan bago kami umalis. Kasi nakalimutan ko na siyang ilagay sa luggage. Tapos buti na alala ko na pag tingin ko ng weather forecast, sabi ko, ay shucks, umuulan, kailangan natin ng payong. So yun, basang-basa kami. Grabe kasi, syempre, di ba, pag unang araw, ganun talaga. So mag-quick room tour muna tayo, guys. Ang liit niya lang pala. Parang feeling ko mas okay pa kung nag-double ako kaysa nag-2 single kami. I'll show you. Okay, so ito yung door. And when you enter, ayan na yung room, di ba? So may full body mirror dito. Ayan yung full body mirror, guys. And then sa back ko is ang bathroom. So malinis naman yung toilet. Ayan, kung makikita nyo. And then yung toilet. Syempre, every Japanese toilet, lagi may ganito. Kahit gaano kaluma yung bowl nila, na-experience ko na ang luma ng bowl, pero meron sila nitong ganito. And then may tissue. Tapos, ito na yung shower area. Unlike yung ibang mga Japanese toilet na natuluyan ko na parang may bathtub dito sa baba. Ito talagang paliguan siya, tapos maliit lang talaga siya. And then, ito yung mirror, and then sink, may soap. And lagi naman kumpleto ng kanilang mga toiletries. Tapos, ito kasi is under Ascot. So, parang mas modern yung kanilang bathroom, ganyan. Hindi yung masyadong Japanese. Then, may mga panghang dyan. Dito, dryer. And this is our... Okay. This is our room. Ayan. So, meron kaming 2 single bed. So, meron dito, meron doon. May TV, may table. Yung view na hindi pa natin makita. And basically, that's it.
Ayan na ang aming room. O, diba? Ang liit niya, guys. Okay, ha. Tapos, sa ilalim pala ng bed, may lagayan ng mga luggage. Ayan, o, nakita nyo? Yung malaking space na yan. Lagayan niya ng luggage para hindi kayo masyadong masikip. So, guys, Oh. tayo na ako. Okay. Ayan. So, that's it. And then, for those of you who are asking kung magkano tong hotel na to, the rate of this hotel is almost 19,000 yung binayaran namin for 5 days, 4 nights. Medyo mahal siya kasi ako, pagka nag-hotel kami sa Japan, ang budget ko lagi is 15,000, lalo na sa mga araw na 5 days lang. Meron nga ako dati, di ba, parang 7 days kami, tapos nasa 13,000 lang. So, namahalan talaga ako dito. Pero, pag nag-compare ako sa halos lahat ng mga hotel na nakita ko, parang nagre-range talaga siya na ang pinakamababa is 17,000. Ngayon, yung mga Airbnb, may mga nakita naman ako. Kaso parang feeling ko kasi, gusto ko yung mas convenient na hotel. Tapos malapit kasi to dun sa shopping area, which is the Tenjin area. Kaya ito na yung napili ko na parang okay na okay. And bagong-bago pa kasi yung hotel. Ito daw yung pinakamahal na hotel na pinagstayan namin sa buong Japan namin. Pero ito yung pinakamaganda. Well, dapat naman, di ba? Kasi ba't ka naman magbabayad ng mahal kung yung makukuha mo yung kaitsura ng mga dati namin kinuha. Pero ako kasi, lagi ako, sabi ko nga sa inyo, diba, budget family traveler kami. Kung makakatipid ako sa ibang bagay, titipirin ko. Like, halimbawa, yung room. Ako kasi, lagi ko talagang dahilan. Alam ko yung iba ang dahilan nila, tinutulugan yun, so gusto nila maayos. Ako naman basta may kama, komportable yung kama, malinis naman, may sariling CR, okay na sa akin yun. Kasi nga, pagka nagbabakasyon naman, talagang madalas, nasa labas kami. Lalo na pagka unang beses namin sa isang lugar, which is kagaya nito, unang beses namin sa Fukuoka. Kaya talagang feeling ko, umaga pa lang talaga, aarangkada na kami. So, guys, magsisettle down muna ako. Hindi ko alam kung lalabas pa kami. Baka mag-family mart kami kasi may malapit na family mart dito. But, babalikan ko kayo, update ko kayo dahil tayo ay magko-costing pa for our day 1 trip. So, let me settle down first and I'll get back to you later. Okay, so nakaligo na kami, guys. Actually, sobrang pagod namin. Hindi kami dapat talaga maliligo. Nagpupunas lang kami. But since naulanan kami, kailangan naming maligo. Hindi na rin kami lumabas para bumili pa sa Family Mart kasi parang pagod na kami talaga. Parang kahit sobrang lapit ng Family Mart, parang wala na kaming energy para bumaba pa at lumabas. So, nag-ayos na kami. Bukas na lang kami bibili ng mga pang-breakfast, ganyan, para makapahinga na. So anyway, before I end this video, i-share ko na sa inyo kung magkano yung ating nagastos for today. Okay, so for day 1, umpisahan ko muna yung sa mga pre-booking namin, ha. So una dyan is yung aming airfare, which is around 15,000 plus. Hindi siya lalampas ng 15,500. So lalagay ko na lang dito. And then yung travel tax, which is 4,050 pesos. And then our hotel, 19,000 siya, parang 18,900 something, ha. So ilalagay ko na lang din dyan yung actual amount na na-charge sa akin ng credit card. And then pagdating dito, meron silang ni-require na 1,600 pesos na city tax. So first time ko na-experience yun sa Japan. Sa mga iba kong pinagstayan, like sa Tokyo, sa Osaka, sa Nagoya, wala akong na-experience na pagka-book namin sa Agoda, na confirm booking na and may payment na, pagdating doon, hiningan pa kami ng city tax. So siguro sa Fukuoka, talagang ganun yung requirement nila. So, next naman doon is yung aming pagdating, which is the train. Yun lang naman yung binayaran ko. So, yung train namin, nag-load lang ako sa Icoca namin ng 2,000 yen. So, yung 2,000 yen is around 800 pesos. And for each Icoca card. So, meron kaming dalawang Icoca card. So, 4,000 yen yun. And then, itong Wi-Fi, nag-book ako ng Wi-Fi, diba, sa Klook. That is around 890 plus or mga 900 pesos. And then, last is yung dinner namin sa Shin Shin Ramen, which is 4,240 yen. Pagka sinabi ko yung yen, guys, i-convert ko na lang siya sa peso at the time of yung nagastos namin kung magkano yung conversion. So, right now, it's 0.39 yung conversion. Pero, syempre, pagka mga credit card kasi yung ginagamit, meron pa yan mga extra charge, mga service fee sa credit card. By the way, guys, bago ko pala makalimutan, sa NAIA Terminal nung nag-aantay kami, naka-almost 2,000 pesos din ata ako sa pagkain. So, ilalagay ko na lang din dito. Pati yung pagkain na napabili din kami sa airplane, bumili kami ng parang snack. Maliit lang naman, nagaraya lang 60 pesos. So, yan, isasama ko na yan dyan lahat ng food dun sa aming kinain papunta dito sa Fukuoka.
So, that is our day 1 expenses. So, maliit pa lang. Yung dito mismo sa Fukuoka. Yung mga pre-departure naman kasi, talagang kailangan yan. So, yan pa lang ang ating nagagastos. And tomorrow is another day. Sorry, hindi ko na masyado ding napakita sa inyo yung papunta dito sa hotel. Gusto ko man ipakita na nauulanan kami at hirap na hirap kaming maglakad papunta dito sa hotel na may dala-dalang bagahe, may bata, may stroller. Hindi ko na nagawa dahil mababasa yung camera ko, baka masira pa. Tapos nagna-navigate din ako, so hindi ko na talaga siya nagawa. So, that's it guys. Tomorrow, hopefully, hindi na siya umulan. Sa forecast naman ni Google Maps, parang sabi naman na hanggang 9 AM lang. And sana talaga hanggang 9 AM lang. Dahil ang hirap-hirap bumiyahe. Mas gugustuhin ko talaga yung biyahe na sobrang init na pawisan ka versus yung umuulan. Kasi talagang mas hassle guys pagka umuulan. So, basically, that's it. Sana meron naman akong ibang mga napakita sa inyo na kung ano-ano sa video na to. And I hope to see you again tomorrow for our day 2 here in Fukuoka. So, sana nagustuhan nyo. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!